Fan, so bago po ang Captain Updates mga kasombrers ay nakikiramay po tayo sa pamilya ng yumaong aktor at direktor no, na Sir Ricky mga kasombrers, na kung saan nga Sir Alden ay nag-share din ng ka-photos no, kasama ang veteranong aktor at director. Siya po ay pumanaw sa edad na 63 mga kasombrers. So rest in peace no, Sir Ricky, at saka sa mga pamilya niya ay condolences, at saka we pray for comfort and provision and peace of mind, and kung magkaroon sila ng unity mga kasombrers. Alright, so updates tayo mga kasombrers ha. Si Ma'am Catherine ay nag-share ang mga admin mga kasombrers ng behind the scene ng Pilipinas Got Talent, kung saan nagpa-picture nga sila no, kasama si Ma'am Eugene Domingo at saka yung isa parang boss din yata ito, pero hindi ko po kilala mga kasombrers. So blooming na blooming si box office queen mga kasombrers and mga Catinatics. And then ito si Pops Alden, shinare na ng video mga kasombrers yung full version ng pagbisita ni Pops Alden dun sa kanilang site no, hindi dun sa may convention center kundi sa kanilang bangko doon sa Lanang mga kasombrers, ito nga sa Davao. So ang kulit kasi parang yung exciting part dito ay may isang customer na nag-withdraw, tapos tinuruan ni Pops Alden ng biometrics para not all the time ay or facial recognition ng ATM. So para not all the time ay maglalagay siya ng PIN code mga kasombrers. So yun no, talagang kulit kasi si Pops Alden talaga yung nag-process at saka kumuha ng pera para dun sa customer mga kasombrers. And then ito, kahapon nag-share ng biking moments din ulit no, si Pops Alden mga kasombrers. Syempre sakay-sakay ng kanyang therapist na Colnago na bike mga kasombrers. And then pictures no, ang nangyayari dito parang nagiging suki na si Pops Alden ng mga kumapa na mga Facebook pages na kung saan ay biking ang kanilang ginagawa mga kasombrers, or cycling. So maraming mga pitik ang ginawa dito mga kasombrers no, tulad ni Joe Mark Tan Photography na sobrang ganda mga kasombrers ng kanyang kuha, medyo violet or purple mga kasombrers ang kanyang outfit dito mga kasombrers. And then ito mga kasombrers, sa topic ni na Sir Ray Pumaloy at saka ni Sir Dondon mga kasombrers sa DWAR Abante Radio kahapon, yung yung tawag dito, yung Kathniel fans or Kathniel minumulto ang mga fans kasi nga parang nagsibalikan yung mga posts na mga old videos and photos mga kasombrers ng Kathniel nung birthday ni Sir DJ nag-start no, at saka tapos after ng birthday ni Sir Daniel Padilla, ayun, nagsipag-post ng mga Kathniel fans ng mga lumang mga pictures at saka video. So parang yan, nabubuhay ng loob ang mga naghahanap na naman ng hint, naghahanap ng mga clue, naghahanap ng mga angles na sasabi na spotted daw ang Kathniel. So kahit na old videos at saka photos naman pala talaga yung mga pinapost mga kasombrers. So maniniwala tayo kapag may recent na post mga kasombrers, and sinabi nila dito na parang payag ba or okay lang ba kay Sir Ray Pumaloy na parang sa point of view niya na magkaroon ng movie ang Kathniel or mag-comeback mga kasombrers no. At tapos sabi ni Sir Ray dito gusto ko lang sabi niya na parang sa kanya hindi pa pwede no, kasi para magpakita man sila ng nagsama sila sa ganitong event, parang hindi mabibigla yung fans ba. And para sa akin, ayaw na talaga ni Ma'am Catherine na kasi nga naman mention niya, ayaw na talaga sa kontrata niya na magsama pa sila niya Sir DJ mga kasombrers, kasi siguro na-stress siya no? Kasi kinakita naman natin sa mga videos na nagsilabasan dati na parang si Ma'am Catherine na-stress no, parang problemado, parang limited yung kanyang galaw. Wala siyang freedom mga kasombrers na kung parang gawin yung gusto niya and so on. So kung kaya tayo po ay team panatag na Kathleen mga kasombrers. And then ito mga kasombrers, close na pala ang registration para po doon sa lights camera run. Kasi nga parang siguro natapos na yung kanilang or nakuha na nila, na-achieve na yung numbers of people na tatakbo mga kasombrers.
So online registration closed, pero hindi ko alam kung yung on-site registration nila ay po pwede pa mga kasombreros, no? Pero yun po, online registration is already closed. And then ito, sobrang kulit ito mga kasombreros, sina Riza at saka si Angel sumayaw sila mga kasombreros. Tapos ang laki ni Riza, no, ang tangkad niya mga kasombreros, mas malaki pa si Bunso kaysa sa ate. So ganun sa amin dito, no, pinakamalaki sa amin at pinakamatangkad ang Bunso, no. Tapos kami mga kuya, maliliit mga kasombreros. Ang cute na mag-ate na to. sabi nung mga nag-comment dito, isali din daw si Alden. Tapos sabi ni Riza, ang comment niya dito, busy daw po. Busy. Siyempre, sobrang busy ang inyong box office king. Kaliwat kanan ang kanyang agenda mga kasamira sa araw-araw. And then ito, nag-share din si Pops Alden ng kanyang prayer item. Sabi niya, "Dear God, help me to use my time on this earth to serve you and fulfill your purposes. Guide my heart and actions so that when I'm around others, I can be a light showing love and kindness in a world often filled with darkness. Strengthen me to shine brightly for you, reflecting your grace and truth in all I do. May my words and deeds point others to your goodness and inspire hope. Let my life bring glory to your name as I live with purpose and love. In Jesus' name, Amen." So, amen and amen nga talaga, Pops Alden. And then ito, ang kulit ng ginawa ng fan dito mga kasombreros, no? Si Ma'am Catherine, inedit niya yung kanyang picture na para siyang parang isang reyna, parang something like that, princess mga kasombreros sa isang kaharian. And then nag-share din ng ito sobrang kulit ito mga kasombreros kasi nag-join din pala si Joshua Garcia at si Alden at so sa trend na ito, no, yung parang ginawa ng isang Korean actor, si Dingdong Dantes. Parang ginawa rin yung kulit-kulit na dito na trending ngayon, tapos may pa-heart ganun. Tapos si Joshua na ay ginawa na rin ang trend na ito, no, kasama si Sir Dingdong Dantes at saka si Alden mga kaso. So sobrang bait din ito ni Joshua, no? Kaya malayo ang nararating ng batang ito. Kaliwat kanan din ang kanyang projects mga kasombreros. Alright, so lang po sa ating kaktin items sana papangyan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasombreros ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Nakakayanig. Jeremiah 10:10, "But the Lord is the true God, He is the living God and the everlasting King. At His wrath the earth will tremble and the nations will not be able to endure His indignation." Sa Tagalog, "Ngunit ikaw, Yahweh, ang tunay na Diyos, ikaw ang Diyos na buhay at ang haring walang hanggan. Nayayanig ang daigdig kapag ikaw ay nagagalit at walang bansang makakatagal sa tindi ng iyong puot." Itong Jeremiah chapter 10 mga kasombreros, ang scene nito ay nakaset po sa city ng Jerusalem over a time or during a time of a great turmoil and uncertainty. Si Prophet Jeremiah po ay nakatayo sa isang courtyard sa temple, no, sa templo ng Diyos mga kasombreros, at napapaligiran siya ng grupo ng mga pari, ng mga matatanda, ng mga elders mga kasombreros na pumunta roon, no, para makahingi at maghanap ng counsel, ng advice or ng paalala mga kasombreros. And kumbaga pa yung eksena, yung intense ng puso ng bawat isa dito ay kumapa yung ginagawa nila para gawin yung seremonya ay nagsisindi sila ng insenso, no, during the time of Old Testament. At ang verse na ito ay nagre-reveal, no, ng majestic and eternal nature of God. Apart from nakakayanig ang kanyang puot, ang kanyang galit, ang kanyang indignation mga kasombreros, ito po ay nangangahulugan or nais iparting sa atin na meron lamang tayong totoong Diyos, iisang Diyos na totoo, buhay siya at saka habang buhay at walang katapusang hari. So it emphasizes that God is alive, active, and ever present in our lives. At ang verse pa na ito ay nag-highlight ng supremacy, no, ng kanyang reign, ng kanyang pagiging hari mga kasombreros over all creation by declaring Him as the true and living God.
So yung Diyos po natin ay sovereign, no? Ang kanyang ang kanyang kingship ay hindi natatapos mga kasambreros, and unchanging siya. Yung kanyang power ay limitless at saka walang katapusan mga kasambreros. So reflecting sa verse na ito, consider yung mga implications na ina-acknowledge natin yung Diyos natin as bilang totoo at saka tunay na Diyos mga kasambreros. Ang Jeremiah 10:10 mga kasambreros ay tumatayo, no, as a beacon of truth mga kasambreros, illuminating the stark contrast between the living God and the lifeless idols. Kasi sinasabi niya dito, parang may pagkukumpara, no? Lifeless idols, yung mga imahe, yung mga Diyos-Diyosan mga kasambreros na hindi totoong Diyos. Sinasabi ni Jeremiah dito na but the Lord is the true living God, and He is the living God and the everlasting King. So sa kanyang galit ay nayayanig mga kasambreros ang buong sangkalupaan at even yung sangkalangitan mga kasambreros. And na-encounter natin dito yung profound declaration na yung Diyos natin ay authentic. Hindi po siya hindi siya nagagaya, hindi siya dapat gayahin, at walang ibang Diyos maliban sa ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob mga kasambreros. So nagre-resound, no, yung verse pa lang na but the Lord is the true God, nagre-resound ito ng certainty, okay, na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. So yung kanyang yung kanyang nature na hindi natatapos mga kasambreros, wala nang ibang Diyos or Diyos-Diyosan, mga santo-santo mga kasambreros na makakagaya dito. So ang mga saints natin, like yung mga apostles, no, gayahin natin yung kanilang pananampalataya. Gayahin natin yung kanilang kanilang tiwala, yung trust, yung pananalig, at saka yung faith in general mga kasambreros sa Panginoon. But they should not be worshipped. Hindi dapat sila niluluhuran, hindi dapat sila sinasamba at niluluhuran mga kasambreros, and hindi natin sila niyukuran, no? We do not bow down to them. However, no, nagiging good example sila ng pananampalataya sa Diyos na dapat natin gayahin din. Furthermore, the assertion that God is the living God resonates deeply, painting a vivid picture of His dynamic involvement in the intricate tapestry of human existence. So unlike idols that stand mute and motionless, God is portrayed as actively engaged, responsive, and intimately connected to His creation. So kasi di ba yung mga imahe na may mga bibig sila pero hindi sila nakapagsalita, may mga mata sila pero hindi sila makakita, no? Meron silang mga ilong pero hindi sila nakakaamoy, and wala silang power mga kasambreros, yung mga Diyos-Diyosan. So ang descriptor na the eternal King encapsulates the timeless essence of God's reign, transcending the boundaries of human comprehension and asserting His unassailable authority over all realms and of existence. So lahat ng kaharian, lahat ng kingdom sa mundong ito ay hindi natin maikukumpara sa kingdom at ang kingship, no, ng pagiging hari ng Diyos natin na nasa langit mga kasambreros. And ang verse na ito, yung simpleng, di ba, pag nagsalita ka at saka nagagalit ka, hindi naman nayayanig ang mundo. Hindi naman nayayanig ang bahay nyo. Hindi naman nayayanig ang anumang bagay kapag tayo nagagalit. Not unless, no, hipuin natin yun at saka itatapon, for example, or yayanigin or i-shake mga kasambreros, no, hindi po nagagalaw yon kapag hindi natin tinatouch physically. However, God is, should be trembled and should be feared mga kasambreros with a holy fear. So furthermore, delving deeper into the implications of Jeremiah 10:10, we find universal truth that reverberates through the corridors of time. The nations tremble before the wrath of God, underscoring the universal scope of His judgment and the futility of human resistance in the face of His righteous indignation. So kapag sinerve na ng Panginoon ang kanyang katarungan, ang kanyang judgment mga kasambreros, kapag nagagalit siya at kapag magalit siya, ay malamang hindi natin kakayanin mga kasambreros. That is why let's take a moment to reflect on Jeremiah 10:10 at saka i-realign natin yung ating puso, no? Always have that heart of worship to the one true God, at saka i-recognize natin yung kanyang authority over all aspects ng ating buhay, mapa-financial, spiritual, physical,
social, mental, no, sa lahat ng aspects ng ating buhay. Let's declare that He is overall, no? He is sovereign and supreme over all the instances and aspects that we have in life. Every dealing actually na meron tayo sa pang-araw-araw, no? It's time to leave behind distractions that hinder our spiritual growth and focus on God's unmatched strength and glory. Are you ready to recommit yourself faithfully, serving the Almighty and relinquishing any false idols in your life? So the answer falls on your hand. Alright, so lang po in the meantime, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, eternal, forever name of the Lord Jesus Christ. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment po mga sarasan. Paalam po.